Kamusta Sir Vic? Ako nga pala si Ben. Sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang isa sa pinaka nakakatakot na karanasan ko sa buhay. Ang pagkakaroon ng isang mangkukulam na kapitbahay. Tunay na kwento to na nangyari sa akin nung nasa elementarya pa lang ako. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng misteryo at supernatural, manatili kayo at samahan niyo ako sa pagbabalik tanaw sa nakakikilabot na pangyayaring to. Noong mga panahong yon, nakatira kami sa isang maliit na baryo kung saan ang lahat ay magkakakilala. Sa kabilang bahay namin, may isang matandang babae na tinatawag naming si Aling Cora. Mahiyain ito at tahimik sa tao. Pero may mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Sabi ng mga kapitbahay namin, isa raw siyang mangkukulam. Bilang bata, hindi ako masyadong naniniwala sa mga ganong kwento. Para sa akin, mga pamahiin lang yun at mga panakot lang ng matatanda. Isang araw nun, nagkaroon kami ng maliit na alitan ni Aling Cora. Duman kasi ko sa harap ng bahay nila at bigla na lang akong sinigawan dahil sa isang basura na nahulog ko sa bakuran niya. Sinabi niya ako raw ang nagkakalat. Kahit na hindi naman. Nag-init din ang ulo ko, kaya sumagot ako ng pabalang. Hindi ko na naisip na baka may masamang maidulot yun sa akin. Galit na galit yung matanda at masama lang na nakatitig sa akin. Hanggang sa umuwi na lang ako. Kinabukasan ng alitan namin, nagising ako na may matinding pananakit sa aking tiyan. Para akong sinasaksak sa loob at hindi ko malaman kung anong nangyayari. Sinubukan kong uminom ng gamot pero walang epekto. Nung gabi na yun, hindi ako nakatulog ng maayos. Parang may mga nakatayo sa tabi ng higaan namin. At naririnig ko ang mga huni at yabag sa paligid. Akala ko guni-guni ko lang yun dahil lang sa sakit. Nang sumunod na araw, lumala pa ang pakiramdam ko. May mga pantal na lumitaw sa balat ko at parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ko. Sinabi ng nanay ko na baka raw kinainisan ako ni Aling Cora. Noon ko lang naalala yung mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Sinabi ng mga kapitbahay na kapag kinainisan ka ni Aling Cora, magkakasakit ka at hindi gagaling hanggat hindi ka nagpapaalbularyo. Dahil sa takot at hirap na nararamdaman ko, sumama ako kay nanay para magpatingin sa isang albularyo sa kabilang baryo. Nang makarating kami, agad kong napansin yung mga kandila, larawan ng mga santo at mga halamang gamot na nasa bahay niya. Sinabi ko sa kanya ang nangyari at agad niyang sinabi na kinaiinisan nga raw ako ng isang mangkukulam. Gumawa siya ng isang ritual gamit ang langis, kandila at mga dahon. Habang ginagawa niya ito, naramdaman ko ang matinding lamig sa paligid ko. Sinabi niya na may sumpa raw na ipinadala sa akin at kailangan na talaga naming alisin ito dahil kung hindi ay kamamatay ko yun. Pagkatapos ng ritual, binigyan niya ako ng isang anting-anting at sinabing huwag ko raw yun tatanggalin sa akin. Pag-uwi namin, unti-unti akong gumaling. Nawala ang sakit ng tiyan ko at nabawasan na ang mga pantal sa balat ko. Pero hindi na ako naging kampante. Sinabi ng albularyo na kailangan kong mag-ingat kay Aling Cora at huwag na huwag ko na raw na iinisin ulit ito. Mula nun, iniwasan ko na siya at hindi na ako nagpapadala sa init ng ulo ko. Isang araw, may nakita akong itim na pusa na palaging sumusunod sa akin. Sinabi ng albularyo na ito raw ay isang pamilyar ni Aling Cora at binabantayan ako nito. Kaya lalo akong naging maingat sa bawat galaw ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malilimutan yung karanasan ko na yun. Naging aral sa akin yun na huwag maging pabalang sa salita at respetuhin ang mga tao, lalong-lalo na ang mga nakakatanda. Hindi ko alam kung totoo nga bang mangkukulam si Aling Cora.
Pero ang sigurado ako, may mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na nauunawaan. Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Gabi ng lamay ng aking lolo. Yung bahay namin ay napuno ng mga tao, mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay na nagdala ng mga pagkain at alaala para sa yumao kong lolo. Ang kabaong niya ay nakalagay sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga kandila at bulaklak. Ang atmosfera ay mabigat, puno ng lungkot at pangungulila. Pero may kakaiba sa gabing yun. May pakiramdam akong may nanonood sa amin mula sa dilim. Habang nag-iikot ako sa bahay, napansin ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang sulok. Hindi ko siya kilala. Nakasuot siya ng itim na damit at ang mukha niya ay parang may maskara. Walang emosyon, maliban lang sa kanyang mga mata. Ang mga mata niya parehong maitim at malalim, parang walang hangganan. Naramdaman ko ang kakaibang lamig sa aking katawan nang tumingin siya sa akin. Lumapit ako kay nanay at tinanong ito kung sino yung matanda. Isang kaibigan ng lolo mo nung bata pa siya, sagot ni nanay. Pero may pagkaalinlangan siya sa kanyang boses. Hindi ko na ito pinansin dahil marami pa akong dapat asikasuhin. Nang mag-aating gabi na, unti-unting kumukonti ang mga bisita. Ako at ang aking mga pinsan ang napiling magbantay sa lamay. Nakaupo kami sa sala, nagkikwentuhan para hindi antukin. Bigla na lang, narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag sa labas ng bahay. Akala ko may aso, kaya hindi ko na lang pinansin pa yun. Pero nang tumagal, naging malinaw na hindi yun aso. Parang may naglalakad na paikot-ikot sa bahay namin. May tao ba sa labas? Tanong ng isa kong pinsan. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Sa labas, nakita ko ang isang matandang babae, yung nakita ko kanina. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Hawak ang isang itim na kandila. Ang apoy nito ay kulay asul at ang usok ay parang sumasayaw sa hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makagalaw. Parang na-estatwa ako sa aking kinatatayuan. Bigla, tumingin siya sa direksyon ko. Yung mga mata niya ay kumikinang sa dilim. Nakaramdam ako ng matinding takot, pero hindi ako makasigaw. Parang may nakaharang sa lalamunan ko. Nung maglaon, umalis siya at nawala sa dilim. Kinabukasan, sinabi ko ito kay nanay. Nagulat siya at agad na tinawag ang aking tiyo. Hindi dapat pumunta si Aling Lagring dito, bulong niya. Sino si Aling Lagring? Tanong ko naman. Si tiyo ay tumingin sa akin ng seryoso. Isang mangkukulam. Noong bata pa kami, lagi siyang pinag-uusapan sa barangay. Sabi nila, kaya niyang makipag-usap sa mga patay at humingi ng kapalit sa mga kaluluwa. Nakaramdam ako ng matinding takot. Bakit siya pumunta dito? Tanong ko pa. Baka may hinahanap siya, sagot naman ni tiyo. Nang gabing yun, nagdesisyon akong magbantay. Hindi ako makatulog, kaya naisip kong magtago sa likod ng kortina sa may sala. Nang mag-aating gabi na, narinig ko ulit yung mga yabag. Sumilip ako at nakita ko si Aling Lagring. Nakatayo siya sa harap ng kabaong ng aking lolo. Hawak ang itim na kandila. Nagsimula siyang bumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Yung boses niya ay parang tunog ng hangin, malungkot at nakakatakot. Bigla, nakaramdam ako ng matinding lamig. Yung mga kandila sa paligid ng kabaong ay unti-unting namatay, isa-isa. Nang maglaon,
Yung kabaong ay umuga. Parang may gumagalaw sa loob nito. Takot na takot ako. Tumakbo ko papunta sa kwarto ng mga magulang ko. "Nanay, tatay, may nangyayari sa sala," sabi ko. Agad silang bumangon at sumunod sa akin. Nang makarating kami sa sala, wala na si Aling Lagring. Ang kabaong naman ng aking lolo ay bukas na. At yung katawan niya ay wala na. Nagkagulo ang buong bahay. Tinawag ang mga barangay official. Maging ang pulis ay pinatawag din. Pero hindi nila mahanap ang katawan ni lolo. Hanggang sa isang araw, may nakakita ng isang itim na supot na nakasabit sa puno ng mangga sa labas ng bahay. Nang buksan ito, laman at mga buto. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan yung pangyayaring yun. Sinasabi ng mga matatanda na si Aling Lagring ay humingi ng kapalit sa kaluluwa ng aking lolo. At hanggang ngayon, kapag gabi na, naririnig ko pa rin ang mga yabag sa labas ng bahay. Parang may naghihintay sa dilim. Pero napaisip ako, hindi kaya aswang din si Aling Lagring at kinuha niya si lolo. Ako nga pala si Vince. Ibabahagi ko sa inyo ang nakakatakot at misteryosong karanasan ko tungkol sa isang babaeng kilala bilang mangkukulam sa baryo namin. Siya si Aling Maria. Ito ay kwento na puno ng takot, paniniwala at mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin ang kwento. Nung bata pa ako, lagi kong naririnig yung mga chismis ng mga kapitbahay namin tungkol kay Aling Maria. Sabi nila, isa raw siyang mangkukulam. Kaya niyang magdulot ng sakit o kamalasan sa mga taong nakakagalitan niya. Ang bahay nito ay nasa dulo ng aming baryo at malapit sa gubat. Parehong takot at kuryosidad ang nararamdaman ko patungkol sa kanya. Isang hapon nun, habang naglalakad ako pa uwi galing sa paaralan, nakita ko siyang nasa labas ng kanyang bahay. Nakasuot siya ng itim na damit at may hawak na isang supot na puno ng mga dahon at kung ano-ano pang mga bagay. Nang makita niya ako, tumigil siya at tumitig ng matagal. Parang may mabigat na enerhiya na pumalibot sa akin. Bigla akong nanghina at dali-dalian na ding umuwi. Ilang araw pagkatapos ng insidenteng yun, may nangyari sa kapitbahay namin. Kasi yung aso nila na si Bantay bigla na lang namatay. Walang paliwanag kung bakit. Malusog at masigla pa si Bantay bago yun. Ang mas nakakagulat pa, bago ito nangyari, may nakita silang itim na pusa na palaging nagpapakita sa labas ng bahay nila. Yung mga matatanda sa baryo namin nagbubulungan na baka raw na si Aling Maria ang may gawa nun. Sabi nila, nung nakaraang linggo, nag-away raw ang kapitbahay namin at si Aling Maria dahil sa isang maliit na bagay at hindi nagkaunawaan. Parehong takot at galit ang mga tao. Pero wala namang direktang ebidensya na magpapatunay na si Aling Maria talaga ang may kagagawa nun. Di rin nagtagal, may nangyari pa. Yung anak ng kapitbahay namin na si Junior ay bigla na lamang nagkasakit. Malala ang naging lagnat nito at hindi siya makakain o makainom ng maayos. Dinala siya sa ospital pero walang nakitang dahilan ng mga doktor kung bakit siya nagkaganon. Isang araw, may dumating na albularyo sa bahay nila. Sinabi nito na si Junior ay nabati umano ng isang mangkukulam. Nagulat ang lahat sa sinabi ng albularyo na ang gumawa raw nun ay isang babae nakatira malapit sa kagubatan. Takot at galit ang naramdaman ng pamilya ni Junior.
pero wala silang magawa dahil walang direktang patunay. Upang matulungan si Junior, nagdesisyon ng pamilya na magsagawa ng isang ritual. Dinala nila si Junior sa bahay ng albularyo kung saan sinunog ang mga kandila at nilagay ang mga dahon at langis sa kanyang katawan. Habang ginagawa to, umatungal si Junior na parang may nakikipagbuno sa kanya. Nakakatakot at nakakagulat ang eksena na yun. Pagkatapos ng ritual, unti-unting gumaling si Junior. Sinabi ng albularyo na kailangan nilang mag-ingat at huwag nang guluhin kung sino man ang naiisip nila. Tumango naman ang pamilya ni Junior at nagpasalamat sa albularyo dahil sa kanyang tulong na ibinigay. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi galing sa bahay ng kaibigan, may naramdaman akong kakaiba. Parang may sumusunod sa akin. Nang lumingon ako, wala naman akong nakita. Pero bigla akong nanghina at nagsimulang manginig. Pagdating ko sa bahay, nagkasakit ako ng malala. Lagnat at panginig ng katawan ang naramdaman ko. Sinabi ng lola ko na baka raw binati rin ako. Agad niya akong dinala dun sa albularyo kung saan ginawan din ako ng orasyon. Pagkatapos ng ritual, unti-unting bumalik ang lakas ko. Sinabi ng albularyo na kailangan kong mag-ingat at huwag nang maglakad-lakad ng mag-isa tuwing gabi. Matapos ang mga pangyayaring yun, unti-unting nawala si Aling Maria sa aming lugar. Sabi ng mga tao, lumipat na raw ito ng lugar. Takot at kakaiba ang naramdaman ng lahat. Hindi namin alam kung totoo nga ba ang mga sinasabi tungkol sa kanya. Pero ang pangyayari na yon ay nagpapakita na meron talagang hindi maipaliwanag na pangyayari patungkol sa kanya. At yan ang maikling karanasan ko tungkol kay Aling Maria, ang babaeng kinatatakutan ng marami sa aming baryo. Totoo at nakakatakot ang mga pangyayari na yun. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong totoo sa likod ng mga kwentong to. Pero isa lang ang sigurado ako, may mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na nauunawaan. Hindi ko makakalimutan yung araw nung nasa high school ako. Doon ko nakilala si Elena, ang kaibigan kong hindi ko talaga makakalimutan. Hindi dahil sa sobrang bait niya o dahil sa masasayang alaala, kundi dahil sa mga kakaibang pangyayari na nagbago ng pananaw ko sa buhay. Si Elena, ang tinatawag nilang may third eye. Sabi nila, nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata ng tao. At hindi lang yun, may kakayahan din daw siyang mangkulam. Nung una, hindi ako naniniwala. Para sa akin, si Elena ay isang normal na teenager lang. Tahimik, mahiyain at palaging nakababad sa mga libro tungkol sa espiritualidad. Minsan, bigla na lang siyang tatawa ng mag-isa o titingin sa isang sulok na walang tao. Kapag tinanong ko siya, sasabihin niya, may nakikita lang ako. Isang beses nun, nag-overnight kami sa bahay niya. Gabi yun at full moon. At sinabi niya sa akin na mas malakas daw ang enerhiya ng mga espiritu kapag ganong panahon. Medyo kinabahan ako, pero pinilit kong maging matapang. Habang nagkikwentuhan kami, bigla niyang sinabi, may nakikita akong babae sa likod mo. Nakatingin siya. Napalingon ako, pero wala naman akong nakita. Tawa lang siya ng tawa, pero ramdam ko na parang may malamig na hangin sa paligid ko. Isang araw, nagkaroon kami ng malaking away ni Elena. Hindi ko na maalala kung ano ang dahilan, pero naalala ko na sobrang sakit ng mga sinabi namin sa isa't isa. Sinabi ko sa kanya na wala siyang kwentang kaibigan at masyado siyang weird. Tinignan niya ako ng diretso sa mata. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang matinding galit sa kanyang muka. Maging masaya ka sana,
sabi niya bago umalis. Kinabukasan, nagising ako na may matinding sakit sa ulo. Para akong sinasapian ng masamang espiritu. Hindi ako makatayo at parang may humihila sa akin pababa. Sinubukan kong magpahinga pero lalo lang lumala. Nang tumagal, nagsimula na akong makakita ng mga anino sa paligid ko. Parang may mga mata na nakatingin sa akin kahit saan ako magpunta. Dinala ako ni nanay sa doktor pero wala silang makitang sakit. Sinabi ng doktor na baka stress lang daw ako. Pero alam ko sa sarili ko na meron talagang iba. Isang araw, nagpakita sa bahay namin ang lola ni Elena. Sinabi niya sa nanay ko na kailangan kong magpa-orasyon dahil baka raw may ginawa sa akin ang apo niya. Napilitan akong sumama kahit na hindi ako naniniwala sa mga ganong bagay. Pumunta kami sa bahay ng isang albularyo. Doon sinabi sa akin na may naglagay daw ng masamang enerhiya sa akin. Tinanong ako nito kung may nakasagutan ba ako o may nagalit sa akin. Naalala ko si Elena at doon ko naisip na baka siya nga talaga ang may kagagawa nun. Ginawa ng albularyo ang kanyang ritual. Nagdasal, naglagay ng langis sa noo ko at nagsindi sa paligid namin ng itim na kandila. Habang ginagawa niya yon, ramdam ko na parang may humihiwalay sa katawan ko. Parang may lumalabas na mabigat na enerhiya. Pagkatapos, sinabi niya sa akin na mag-iingat daw ako sa mga taong may masamang intensyon sa akin. Matapos ang ilang araw, bumalik na ako sa normal. Pero hindi na ako mapakali tuwing nakikita ko si Elena. Minsan, lumapit siya sa akin at humingi ng tawad. Sinabi niya na hindi niya sinasadya ang nangyari at hindi niya na kayang kontrolin ang kanyang emosyon. Hindi ko sinasadya pero kapag galit ako, may mga bagay na nangyayari na hindi ko kayang pigilan, sabi niya. Tinanggap ko ang paghingi niya ng tawad pero hindi na ako naging komportable sa kanya. Hanggang sa nagtapos kami ng high school, hindi na kami masyadong nag-uusap. Ilang taon nang nakalipas, nakatanggap ako ng message mula kay Elena. Sinabi niya na nagpapasalamat siya sa akin dahil sa naging totoo ako sa kanya at sa natuto na siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Sinabi rin niya na hindi na niya gagamitin ang kanyang kakayahan para saktan ng iba. Hanggang ngayon, iniisip ko kung ano ang nangyari sa kanya. Minsan, napapaisip ako kung totoo nga ba ang lahat ng nangyari o kung produkto lang ito ng aking imahinasyon. Pero isang bagay ang sigurado ako. May mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng sensya at may mga tao na may kakayahang gumawa ng bagay na hindi natin kayang unawain. Si Elena ang naging daan para maniwala ako sa mga bagay na hindi nakikita. At hanggang ngayon, natatakot pa rin ako kapag naaalala ko ang mga nangyari. Alam nyo ba na hindi lahat ng itim na pusa ay ordinaryong hayop? May mga pagkakataon na ang mga ito ay hindi lang basta pusa, kundi mga pamilyar ng mga mangkukulam. Ito ang kwento ng aking nakakatakot na karanasan sa isang itim na pusa na nagbago ng buhay ko. Simula nang lumipat kami sa bagong bahay, may isang itim na pusa na palaging sumusunod sa akin tuwing gabi. Nung una, akala ko ay normal lang ito. Baka gutom lang, kaya binibigyan ko siya ng pagkain. Pero habang tumatagal, napansin kong iba na siya. Hindi na siya ordinaryong pusa. Parang laging nakatingin ito sa akin at ang mga mata niya parang may kung anong nakakatakot na nakapaloob sa mga ito. Isang gabi noon, habang nag-iisa ako sa bahay, may narinig akong kakaibang yabag sa labas. Akala ko kung ano, akala ko aso lang o kaya yung pusa. Nang tumingin ako sa bintana, nakita ko nga siya, ang itim na pusa. Parang nakatingin ito sa akin.
Hindi siya umaalis. Parang may gusto itong sabihin. Nakaramdam ako ng matinding kaba. Pero sinubukan kong balewalain lang yon. Pagkatapos ng gabi na yon, nagsimula na akong magkaroon ng mga bangungot. Sa panaginip ko, naroon yung pusa at isang matandang babae na parang nagmamasid sa akin. Nagtaka naman ako kasi sino yung babae na yon at hindi ko pa siya nakita sa tanang buhay ko. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, bigla akong nakaramdam ng matinding lamig. Parang may sumusunod sa akin. Nilingon ko at doon ko nakita ang pusa. Pero hindi lang siya, kasi naroon din yung matandang babae na nakatayo sa malayo. Nakatingin ito sa akin. Hindi ko alam kung totoo yun o guni-guni lang, pero nakaramdam ako ng matinding takot na hindi ko maipaliwanag. Napaatras ako at tumakbo na pauwi. Habang tumatakbo ko, parang may naramdaman ako na kumalmot sa akin sa may bandang braso. Kaya pagdating ko sa bahay, dumiretso agad ako sa harap ng salamin. At doon ko nakita na meron akong malalim na galos sa aking braso. Parang gawa ng kuko ng pusa. Hindi ko na kinaya. Sinabi ko na kay nanay ang lahat at dinala niya ako sa isang albularyo. Doon ko nalaman na ang itim na pusa na yon ay isang familiar, isang espiritu na ginagamit ng mga mangkukulam para bantayan o sumpain ng mga tao na kinaiinisan o kinagagalitan nito. Sinabi ng albularyo na kinaiinisan ako ng isang mangkukulam at kailangan kong sumailalim sa isang ritual para matanggal ang sumpa. Naguluhan naman ako. Paanong kaiinisan? Wala naman akong naagrabyado na tao. Doon ko naalala yung isang matanda na nakabanggaan ko ng isang araw sa may eskinita habang papauwi ako sa bahay. Pero hindi ko matandaan ang mukha niya, kaya noon lang nag-sink in sa akin ang lahat. Habang ginagawa ang ritual, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko na parang nawala. Sinabihan ako ng albularyo na mag-iingat ako sa mga hayop na hindi ko kakilala, lalo na kapag gabi. Pagkatapos ng ritual, nawala na ang bangungot at galos sa braso ko. Pero hindi ko makakalimutan ang takot na naramdaman ko. Matapos ang lahat, hindi ko na muling nakita pa yung itim na pusa. Pero hanggang ngayon, kapag naglalakad ako sa gabi, lagi akong nakakaramdam ng takot. Minsan, iniisip ko kung ano ang mangyayari sa akin kung hindi ako nagpa-albularyo. Ang mga itim na pusa ay nagpapaalala sa akin na may mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na nauunawaan. Kaya sa inyo, kapag nakakita kayo ng itim na pusa na parang may kakaiba, mag-ingat kayo. Baka hindi lang yan ordinaryong hayop. Baka isa siyang familiar. At baka ikaw na ang susunod niyang target. Labing-dalawang taong gulang ako ng mga panahon na yun. Isang araw, inutusan ako ng nanay ko na dalhan ng pagkain ng aking tiyahin na nakatira sa kabilang baryo. Medyo malayo ang lalakarin, pero sanay na ako dahil sa madalas ko namang gawing yun. Ang daan, isang maliit na trail na dinaraanan ng mga tao. Napapaligiran ng mga puno at palayan. Medyo madilim na nun dahil papalubog na ang araw. Pero hindi ako masyadong natakot dahil marami namang tao sa paligid. Habang naglalakad, napansin ko ang isang matandang babae na nakatayo sa tabi ng daan. Nakasuot siya ng lumang damit na may nakaimprenta na malaking bulaklak. May dala siyang supot na puno ng mga dahon at ugat. Medyo kakaiba ang kanyang itsura. Maputi ang buhok, malalim ang mga mata, at parang may kung anong nakakatakot sa kanyang ngiti. Pero dahil sa bata pa ako noon, hindi ko na masyadong pinansin pa yun. Akala ko, isa lang siyang ordinaryong matanda. Nang malapit na ako sa kanya, bigla niya akong tinawag. "Anak, tumigil ka sandali," sabi niya. Napahinto ako. Medyo kinabahan ako dahil sa hindi ko siya kilala. Pero dahil sa sinabi ng nanay ko na dapat respetuhin ng mga nakakatanda,
lumapit ako. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri ang bawat parte ng katawan ko. Tapos ngumisi siya ng kakaiba. Mag-ingat ka sa mga madidilim. Maraming masamang espiritu ang naglalakad tuwing gabi, sabi nito. Nakaramdam ako ng malamig sa likuran ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong mabigat sa kanyang mga salita. Tumango na lang ako at nagpasalamat. Kahit na hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi ang mga yun. Nang nakarating na ako sa bahay ng tiyahin ko, sinabi ko sa kanya ang nangyari. Namutla siya at agad akong pinauwi. Sinabihan akong magmadali na at wag nang magpalipas pa ng gabi. Nang nakauwi na ako, sinabi ko rin yun kay nanay. Parehong nagulat ang mga magulang ko. Sinabi sa akin ni nanay, "Anak, yun ang mangkukulam na nagpapahamak sa mga bata. Huwag ka nang lalapit pa sa kanya ulit." Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Parang may naririnig ako ng mga yabag sa labas ng bahay. Parang may nakatingin sa akin mula sa bintana. Kinabukasan, may balita na isang bata ang nawala sa kabilang baryo. Sabi ng mga tao, kinain daw ng aswang. Makalipas ang ilang araw, bumalik ako sa kabilang baryo kasama ang aking tatay. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa matandang babae. Nang tanungin namin ang mga tao doon, sinabi nila na wala daw silang kilalang matandang babae na ganun ang itsura. Pero may isang matandang lalaki ang nagsabi ng, "Baka yung mangkukulam na yun. Madalas siyang nagpapakita sa mga bata, pero hindi namin siya makita kapag hinahanap namin," sabi nito. Nung umuwi kami, sinabi sa akin ni tatay na huwag ko na raw ulitin ang paglalakad ng mag-isa, lalo na pagpadilim na. At hanggang ngayon, hindi ko na nakita pa ulit yung matandang babae. Pero sa tuwing naglalakad ako ng gabi, nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. At yan po ang aking karanasan sa mangkukulam sa kabilang baryo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malilimutan ang kanyang mga salita. Mag-ingat ka sa mga madidilim. Kaya sa inyong lahat, lalo na sa mga naglalakad ng mag-isa kapag gabi, mag-ingat kayo palagi. Hindi natin alam kung ano o sino ang naghihintay sa atin sa dilim. Hello Sir Vic. Ibabahagi ko sa inyo ang isa sa pinaka nakakatakot na karanasan ko nung high school pa lang ako. Ito yung tungkol sa isang babaeng kilala bilang mangkukulam sa kabilang barangay. Hindi ko to makakalimutan dahil hanggang ngayon nanginginig pa rin ako kapag naaalala ko yung pangyayari na yun. Kung handa na kayo, simulan na natin ang kwento. Nung nasa 3 taon ako ng high school, lagi kong naririnig yung chismis ng mga kapitbahay namin tungkol sa isang babaeng nakatira sa kabilang barangay. Kasi isa daw itong mangkukulam. Sabi ng mga kaklase ko, kapag nagalit siya, may masamang mangyayari sa taong nakabangga niya. Minsan, nagkakasakit sila. Minsan naman, may aksidente. Parehong takot at intriga ang nararamdaman ko sa tuwing naririnig ko ang mga kwento tungkol sa kanya. Isang araw nun, habang naglalakad ako papunta sa palengke kasama si nanay, nakita ko siya sa unang pagkakataon. Matandang babae na to na may mahabang buhok at nakasuot ng itim na damit. Yung mga mata niya parang tatago sa kaluluwa mo pag natitigan ka nito. Nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumaan sa katawan ko nang magkasalubong ang tingin namin. Huwag kang titingin ng diretso sa mga mata niya. Baka mapansin ka niya. Bulong ni nanay habang hinihila ako papalayo. Pero huli na ang lahat. Naramdaman ko
na napansin na niya ako. Kinabukasan, nagising ako sa matinding pananakit ng ulo at lagnat. Hindi ako makakain o makabangon sa higaan. Sinubukan ng nanay ko ang lahat ng gamot pero walang epekto. Nang tumagal ang sakit ko, naalala ng lola ko ang naikwento namin tungkol nga dun sa babaeng bantog na mangkukulam na nakasalubong namin sa palengke. Baka binati raw ako ng mangkukulam, sabi ni lola. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ako agad naniwala. Pero wala na akong ibang paliwanag para sa nangyayari sa akin. Dinala nila ako sa isang albularyo, isang taong kilala sa panggagamot ng mga sakit na dulot ng kulam. Pumunta kami sa bahay ng albularyo. Simple lang ang bahay nito na puno ng mga kandila, estatwa at mga halamang gamot. Doon sinabi ng albularyo na may bumati nga raw sa akin. Ipinakita niya sa amin ang isang baso na may tubig na may mga dahon at asin. Sa loob ng baso, may nakita akong maliit na bula na parang may buhay. Ito ang ebidensya na may nangkukulam sa iyo, sabi ng albularyo. Sinimulan niya ang ritual. Nagdasal siya ng mga orasyon at hinawakan ng aking noo. Habang ginagawa niya to, naramdaman ko ang mabigat na pakiramdam na umalis sa katawan ko. Pagkatapos ng ilang minuto, naging magaan ang pakiramdam ko. Mag-iingat ka sa mga taong nakikita mo. Hindi lahat ng tao ay may mabuting intensyon, babala ng albularyo sa akin. Pagkatapos ng ritual, unti-unti akong gumaling. Nawala ang lagnat at sakit ng ulo ko. Pero hindi nawala ang takot ko sa babaeng yun. Mula nun, lagi kong iniiwasan yung lugar kung saan siya nakatira. Kahit na makita ko lang siya sa malayo, nanginginig na ako sa sobrang takot. Maraming nagsasabi na ang kulam ay isa lamang paniniwala ng matatanda. Pero sa karanasan ko, may mga bagay na hindi maipaliwanag talaga ng sensya. Hindi ko alam kung totoo nga ba ang mga sinabi tungkol sa babaeng yun. Pero ang sigurado ako, mas mabuting maging maingat at respetuhin ang paniniwala ng iba. At yan ang aking kwento tungkol sa mangkukulam sa kabilang barangay. Simula pa lang, alam ko na iba ang nanay ko. Hindi sa paraan ng pagiging istriktong ina o yung tipong overprotective. Iba. Parang may something sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Lagi siyang tahimik. Madalas nakatingin sa malayo. Parang may iniisip na malalim. Pero kahit ganun, ramdam ko yung pagmamahal niya sa akin. Sobra. Minsan nga, parang masyado na. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may takot siya na mawala ako. Ako nga pala si Jenna, taga Pampanga. Nung bata pa ako, lagi niyang sinasabi na huwag akong lalapit sa mga taong hindi ko kakilala. Hindi ko alam kung ano ang mga nasa isip nila. Akala ko nun, normal lang yun, bilang pagiging maingat ng isang ina. Pero habang tumatanda ako, napapansin ko na may mga bagay na hindi normal. May mga pagkakataon na bigla na lang akong magigising sa gabi tapos makikita ko siyang nakatayo sa tabi ng higaan ko. Nakatingin sa akin. Minsan may hawak pa siyang maliit na bagay. Parang anting-anting o kung ano man. Kapag tinatanong ko siya kung bakit siya nandun, sasabihin lang niya na nananaginip lang ako at matulog na lang ako ulit. Nung high school ako, may nangyari na hindi ko makakalimutan. May kaibigan ako nun, si Rika. Lagi kaming magkasama. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nagbago. Para bang natakot siya sa akin. Sinabi niya sa akin na may nakita raw siyang itim na figure sa likod ko tuwing magkasama kami. Sabi pa niya, parang may sumisigaw sa kanya sa gabi.
Sinasabihan siyang lumayo sa akin. Hindi ko siya pinaniniwalaan noon. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero nang magkita ulit kami, bigla na lang siyang nagkasakit. Hanggang sa hindi na siya nakabalik sa school. Nalaman ko na lang na lumipat silang pamilya sa ibang lugar. Nung college naman ako, may nangyari ulit. May boyfriend ako noon. Mabait siya, masipag, at talagang inaalagaan niya ako. Pero isang gabi, nagulat ako nang bigla siyang tumawag. Umiiyak. Sabi niya na may nakita raw siyang babae sa kanyang panaginip. Isang babae na mahabang buhok at nakaputi. Sinabihan daw siya na lumayo sa akin o kung hindi ay mamamatay siya. Akala ko na nag-overreact lang siya, pero kinabukasan nagkaroon siya ng aksidente. Hindi naman malala pero sapat na para matakot siya at iwan ako. Noong mga panahong yun, hindi ko maiwasang mapaisip bakit parang lahat ng malapit sa akin nagkakasakit o umaalis. Nung una, sinisi ko ang sarili ko. Baka may mali sa akin. Baka may dala akong sumpa o malas. Pero habang nagkakaedad ako, napansin ko na parang may pattern. Parang may nagpoprotekta sa akin pero sa paraan na nakakasakit ng iba. Nung mamatay ang lola ko, doon ko nalaman ang totoo. Nasa bahay kami noon nakikipaglamay at may mga kamag-anak akong naroon na hindi ko gaanong kilala. May isang matandang babae na laging nakatingin sa akin. Parang may gusto itong sabihin. Nung nagkataong magkatabi kami sa kusina, bigla niya akong hinila at binulungan. Sabi nito na, alam ko daw ba kung bakit iniingatan ako ng nanay ko? At sinabi pa nito na hindi ako tunay na anak at ginawa lang umano ako ng nanay ko. Naguluhan naman ako pero hindi ko na nagawang tanungin yung matanda dahil umalis na ito. Hindi ko na matandaan kung ano ang naramdaman ko noon. Parang nagulat ako pero sa totoo lang may parte sa akin na hindi na nagulat. Parang baliwala lang, ganun. Parang may piraso ng puzzle na unti-unting nagkadugtong-dugtong. Nung nagkaroon ng pagkakataon at tanungin ko ulit ang matanda kung ano ang ibig niyang sabihin, umiling lang siya at sinabing mag-iingat ako. Hindi ko alam kung ano ang kayang gawin ng nanay ko para sa akin. Nung ding gabing yun, hindi ako makatulog. Naisip kong tanungin ang nanay ko, pero natatakot ako. Baka may masabi ako na hindi ko dapat sabihin. Pero nung sumunod na mga araw, napansin ko na mas lalo siyang naging overprotective. Parang nakatunog na siya na may alam na ako. Isang gabi nun, nagising ako dahil sa ingay, galing sa kwarto ng nanay ko. Dahan-dahan akong lumapit at narinig ko siyang nagsasalita ng kung ano. Parang may kausap siya, pero wala namang ibang tao sa kwarto nito. Nang tinignan ko siya sa may siwang ng pinto, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng mga kandila. May hawak na maliit na manika, parehong pareho sa itsura ko. Narinig ko siyang bumubulong ng, hindi ko hahayaang may makapanakit sa iyo, kahit ako pa ang maging masama. Bigla akong napaiyak. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Naisip kong pasukin ang kwarto niya at tanungin, pero natatakot talaga ako. Natakot din ako sa kung anong masasagot niya. Natakot ako sa posibilidad na totoo ang sinabi ng matanda na hindi akong tunay na anak niya, na baka ginawa lang ako para sa isang mas malaking plano. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang buong katotohanan, pero alam ko na may something sa nanay ko na hindi normal. May something sa kanya na nagpoprotekta sa akin, pero sa paraan na nakakasakit siya ng iba. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito matitiis. Kasi sa tuwing nakikita ko siyang nakatayo sa higaan ko kapag gabi, hindi ko na alam kung takot ba ang mararamdaman ko o pagmamahal, o baka pareho.
Alam nyo ba na minsan ang mga taong tinatawag nating mangkukulam ay hindi palaging masama? May mga pagkakataon na sila pa ang nagiging tagapagligtas. Ito ang kwento ng aking personal na karanasan sa isang mangkukulam. Isang karanasang nagbago ng buhay ko, pero nag-iwan ng takot na hindi ko makakalimutan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rain at ito ang aking kwento. Noong 14 na taong gulang ako, nagkaroon ako ng malalang sakit. Hindi ito ordinaryong lagnat o ubo. Parang may humihila sa katawan ko at araw-araw lalo akong humihina. Sinubukan ng mga magulang ko ang lahat, doktor, gamot at pati na rin ang mga herbal na remedies. Pero walang gumana. Hanggang sa isang gabi, may kumatok sa pintuan namin. Isang matandang babae, mga 70 anyos na siguro yun, na may mapupungay na mga mata at mahabang buhok. Ang kanyang boses ay mahina na, pero may otoridad. Kaya ko siyang pagalingin, aniya. Nung una, nag-alinlangan ng aking mga magulang. Alam nila ang mga chismis tungkol sa kanya, na siya raw ay isang mangkukulam. Pero dahil sa desperado na sila, pinayagan nila ito. Pinaggawa niya ako ng isang inumin mula sa mga halaman na dala niya. Habang ginagawa niya yun, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid, kahit na sarado ang mga bintana sa buong kabahayan. Pagkatapos, binigyan niya ako ng isang maliit na bagay na nakabalot sa dahon. Itago mo ito sa ilalim ng iyong unan, sabi niya. Nang gabing yun, nakaramdam ako ng isang kakaibang init sa aking katawan. Kinabukasan, gumising ako na parang walang nangyari. Malakas na ako at wala nang sakit. Habang nagpapagaling ako, madalas siyang bumalik para tignan ang kalagayan ko. Nang mga pagkakataong yun, mas lalo ko siyang nakilala. Isa siyang manggagamot na gumagamit ng mga halaman at ritual para magpagaling. Pero dahil sa mga pamamaraan niya, tinawag siyang mangkukulam ng mga tao. Sinabi niya sa akin, hindi lahat ng hindi nila naiintindihan ay masama. Hindi nagtagal, nalaman ko na ang matanda ay nagpakamatay. Sinabi ng mga tao na hindi niya kinaya ang paratang at chismis laban sa kanya. Pero para sa akin, isa siyang tagapagligtas. Sa libing ng matanda, nagpunta ako at nagpasalamat sa kanya. Pero habang naglalakad ako palabas ng kagubatan, naramdaman ko ang malamig na tingin ng mga tao sa akin. Parang may sumusunod sa akin, isang anino na hindi ko makita. Simula nun, madalas akong makaramdam ng presensya ng isang bagay sa paligid ko. Parang may nakabantay sa akin tuwing gabi. Minsan, naririnig ko ang mga bulong na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung ito ay isang sumpa o isang paalala mula sa matanda. Pero isang bagay ang sigurado ako. Ang mangkukulam na yun ang nagligtas sa akin. Pero nag-iwan din siya ng takot na hindi ko makakalimutan. Kaya sa inyong lahat na nakikinig, tandaan nyo, hindi lahat ng hindi natin naiintindihan ay masama. Minsan, ang mga tinatawag nating mangkukulam ay may mga kwentong hindi natin alam. At tulad ng matanda, sila ay maaaring tagapagligtas sa kanilang sariling paraan. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero kailangan ko itong ikwento. Baka sakaling may makarinig na makapagbibigay ng payo o solusyon. O kaya naman, baka may makaramdam ng kakaiba dito sa aking kwento. Dahil kung may natutunan ako sa pangyayari, ito ay hindi lahat ng bagay ay dapat kontrolin. Lalo na kung hindi mo alam ang mga konsekwensya. Itago niyo lang po ako sa pangalang Jess. At ito ang aking kwento.
Nung una, akala ko wala nang mas masakit pa sa pagkawala niya. Siya yung tipo ng tao na kahit anong gawin mo, hindi mo maiiwasang hindi mahulog sa kanya. Parehong-pareho kami ng mga hilig. Pareho kaming mahilig sa mga nakakatakot na kwento, sa kape at sa mga lugar na tahimik. Parehong-pareho kami ng mundo. Kaya nang iwan niya ako, para akong nawala sa sarili. Parang nawala yung bahagi ng buhay ko na alam kong buhay lang kapag kasama ko siya. Nagsimula ang lahat sa isang kaibigan. Sinabi niya sa akin na may kakilala siyang mangkukulam sa may probinsya. Sabi niya, kung gusto ko raw talaga na bumalik siya, may paraan. Nung una, tinawanan ko lang ito. Pero habang tumatagal, lalo akong naiinip. Lalo akong nag-ahabol. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon akong subukan to. Wala namang mawawala, di ba? Pumunta ako sa sinabing probinsya. Doon ko nakilala si Aling Rosa, ang mangkukulam. Matanda na siya, pero yung mga mata niya, parang tatago sa kaluluwa mo pag tinitigan ka nito. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ko. Humingi ko ng tulong. Gusto kong bumalik siya. Gusto kong malaman niya kung gaano ko siya kamahal. Gusto kong maging kami ulit. Tumungo si Aling Rosa. Sabi niya, kaya niya akong tulungan, pero may kapalit. Hindi pera ang hiningi niya, kundi isang bagay na personal. Isang maliit na larawan niya at isang strand ng buhok ko. Hindi ko na masyadong pinag-isipan pa yun. Desperado na ako. Ginawa ko ang lahat ng sinabi niya. Nagbigay siya sa akin ng isang maliit na bag na may lamang dahon at isang maliit na anting-anting. Sabi niya isuot ko ito at maghintay ako ng 3 araw. Nung unang 2 araw, wala namang nangyari. Pero nung 3 araw, bigla siyang nagparamdam. Nag-chat siya. Sinabi niyang miss na niya ako. Gusto na niya akong makita. Parang nawala ang lahat ng galit at sama ng loob ko. Parang bumalik kami sa simula. Akala ko, ito na yung hinihintay ko. Akala ko, magiging masaya na ako. Pero, hindi ko in-expect na magiging ganito. Nung una, okay naman. Masaya kami ulit. Parang walang nangyari. Pero habang tumatagal, napapansin kong may kakaiba sa kanya. Minsan, bigla na lang siyang tatahimik at tititig sa malayo. Parang may nakikita siyang wala naman doon. Minsan naman, parang sobrang lamig ng kamay niya. Kahit na tirik ang araw. At minsan, parang may ibang boses na sumasabay sa kanya kapag nagsasalita siya. Isang gabi, nagulat ako. Nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa lamig. Naramdaman kong may katabi ako sa kama. Akala ko siya yun. Pero nung tumingin ako, wala. Wala siya sa tabi ko. Wala siya sa bahay. Pero ramdam ko pa rin ang presensya niya. Parang nandun siya. Pero hindi ko siya makita. Nung sumunod na araw, tinanong ko siya kung saan siya nung gabi na yun. Sinabi niya na nasa bahay lang siya. Pero alam kong hindi yun totoo. Alam kong may mali. Hanggang sa isang gabi, naramdaman ko na may humawak sa balikat ko habang natutulog. Nagising ako at nakita ko siya. Nakatuyo siya sa tabi ng kama. Pero hindi siya yung ex na nakilala ko. Yung mga mata niya, parang wala. Parang walang kaluluwa. Tapos bigla siyang naglaho. Doon ko naisipang magsaliksik. Bumalik ako kay Aling Rosa. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari. Tumaas ang kilay niya at sinabi sa akin, hindi mo ba alam na patay na siya? Para akong kinain ng lupa sa kinatatayuan ko. Patay na siya? Paano? Kailan? Sinabi ni Aling Rosa na ang sumpa na ginawa niya ay hindi para sa mga buhay, kundi para sa mga patay. Ginamit niya ang strand ng buhok ko
para tawagin ang kaluluwa niya pabalik sa mundo. Pero hindi siya bumalik bilang tao. Bumalik siya bilang isang multo. Ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nandyan siya, pero hindi siya tunay. Hindi ko siya mahawakan. Hindi ko siya maipakita sa iba. Pero ramdam ko pa rin siya. Minsan, naririnig ko pa rin siyang tumatawa. Minsan, nararamdaman kong niyayakap niya ako. Pero alam kong hindi siya tunay. Alam kong hindi siya dapat nandito. At ang pinakamasakit sa lahat, alam kong ako ang may kasalanan. Ako ang nagdala sa kanya pabalik sa mundong ito. Ako ang nagpahirap sa kanya dahil sa pagiging makasarili ko. Hindi ko naisip kung ano ang maaaring mangyari. Kaya ngayon, humihingi ako ng tulong. Paano ko siya mapapakawalan? Paano ko siya mapapagpahinga ng maayos? Ayoko na sana siyang magdusa. Ayoko siyang ma-stuck dito. Pero hindi ko alam kung paano. Kung may nakakaalam ng paraan, pakisabi sa akin. Dahil hanggang ngayon, ramdam ko pa rin siya. At alam kong hindi siya mapapakali hanggang hindi ko siya napapauwi.